What was that? I don't know, something doesn't feel right. Get back! Get back! Do not leave that room! We're under attack! Where do I find the more evolved people? Put that man down or we will open fire! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 1 superhero, action, adventure film na tinatawag na X-Men First Class. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. X-Men First Class ay nagsimula sa isang German concentration camp sa occupied Poland noong 1944. Dito, isang batang si Eric ay pinaghiwalay mula sa kanyang mga magulang ng mga Nazi guard. Habang dinadala palayo ang kanyang mga magulang, agad isinara ng mga guard ang bakal na gate sa likod nila. Pinipigilan nila si Eric na sumunod, ngunit desperado ang bata at patuloy na tumatawag sa kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, biglang nagsimulang yumopo at mabend ang bakal na gate dahil sa kapangyarihan ng isip ng bata. Maraming guard ang humawak kay Eric para pigilan siya, ngunit halos hindi nila ito makontrol. At nang halos bumukas na ang gate at tila lilipad na ito palabas, isang guard ang biglang tumama kay Eric hanggang siya ay mawalan ng malay. Habang bumabagsak si Eric sa lupa, may isang misteryosong lalaki na nanunood mula sa bintana habang umiinom ng tsaa, at malinaw na may masamang balak. Sa parehong panahon, sa Westchester County, New York, isang batang si Charles Xavier ang nahihirapang makatulog. Habang nakahiga sa kanyang kama, naramdaman niyang may kakaiba, kaya bumangon siya. Habang naglalakad siya sa loob ng kanilang napakalaking mansion, may hawak siyang baseball bat. Maingat siyang humahakbang hanggang makita niya ang kanyang ina sa kusina. Ibinaba niya ang bat at sinabi na napagkamalan niya itong magnanakaw kaya siya natakot. Tiniyak ng kanyang ina na kukuha lamang siya ng kaunting pagkain. Sinabi rin niya kay Charles na bumalik na sa kama. Ngunit tumingin si Charles sa kanya nang may pagdududa. Sinabi niya na matagal nang hindi pumapasok ang kanyang ina sa kasinang iyon. Inalok siya ng babae na gagawan ng mainit na tsokolate. Ngunit si Xavier ay lumapit sa kanya at nakipag-usap gamit ang telepathy. Inakusahan niya ang babae na isa itong impostor at tinanong kung ano ang ginawa nito sa tunay niyang ina, dahil alam niyang hindi siya gagawan ng sandwich o mainit na tsokolate ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ni Mystique at bumalik sa kanyang tunay na anyo na may asol na balat. Nang makita ni Charles ang batang babae na bumalik sa kanyang mutant form, labis siyang natuwa na makilala ang ibang taong kakaiba rin tulad niya. Sinabi niya na hindi na kailangang matakot ng bata o magnakaw muli. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Raven, at inalok siya ni Xavier na tumira kasama ang kanyang pamilya. Samantala, bumalik ang eksena kay Eric. Isang scientist na si Sebastian Shaw ang nagmamasid sa kanya mula sa bintana at nakita ang kanyang kapangyarihan. Lumapit siya kay Eric at kinausap ito habang parang nakikipag-usap lamang ng maayos. Binabanggit ang tungkol sa tsokolate at kung paano ang genetics ang susi sa ebolusyon ng sangkatauhan. Naglagay siya ng isang metal na barya sa ibabaw ng mesa at inutusan si Eric na gamitin ang kanyang kapangyarihang magnetismo para igalaw ito. Ngunit kahit anong pilit ni Eric, hindi niya ito magawa. Dahil dito, inutusan ni Shaw ang mga guard na dalhin sa silid ang ina ni Eric. Wir machen das so und du bewegst die Münze. Pagkatapos, walang awa niya itong binaril at pinatay sa harap mismo ng bata. Sa matinding galit ni Eric, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Dahil dito, napatay niya ang dalawang guard at nasira ang dalawang silid, bagay na ikinatuwa ni Shaw. Parang batang tuwang-tuwa, sinabi ni Shaw kay Eric na mukhang magiging masaya ang kanilang mga susunod na araw. Ngayon na nalaman na nila kung paano palabasin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng galit. Samantala, si Eric ay nanatiling tulala dahil sa matinding lungkot at hindi makapagsalita o makagalaw. Iniabot ni Shaw ang barya sa kanya at saka umalis ng opisina. Sa Switzerland, sa kasalukuyang panahon ng 1962, si Eric na ngayon ay ganap ng matanda ay nakaupo sa isang silid ng
hotel habang malalim ang iniisip. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihang magnetismo upang paglaruan ang parehong barya. Matagal na niyang hinahanap si Shaw. Dahil sa paghihiganti, bigla niyang pinakawalan ang barya patungo sa larawan ni Shaw na nakapaskil sa isang mapboard sa harap niya. Samantala sa England, sa Oxford University, ibang landas naman ang tinatahak ni Xavier. Lumapit siya sa isang babae na may magkaibang kulay ng mata at inalok itong bilhan ng inumin. Gamit ang kaunting panghuhula at ang kanyang telepathy, nahulaan niya ang paboritong inumin ng babae. Nagsimulang mag-usap ang dalawa habang pinapanood sila ni Raven. Nagselos si Raven at bigla niyang ginulo ang kanilang munting date, kaya umalis si Xavier sa bar kasama siya. Pagbalik nila sa bahay, si Raven ay tila hindi kumpiyansa sa kanyang itsura at sa kanyang asol na anyo. Paulit-ulit siyang nagtatanong ng kakaibang tanong kay Xavier, habang ito naman ay abala sa paghahanda ng kanyang thesis. Ang thesis ni Xavier ay tungkol sa mutation at nakatakda niya itong ilathala. Ang kanyang foster sister na si Raven, na isang waitress, ay nakatira kasama niya. Sa kabilang banda, pumasok si Eric sa isang bangko at ipinakita sa banker ang isang Nazi gold bar. Sinubukan ng banker na pindutin ang alarm, ngunit agad itong napigilan ni Eric gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinilit niya ang banker na magsalita sa pamamagitan ng paghatak sa isa sa mga metal filling sa loob ng bibig nito, upang matonten kung saan nanggaling ang Nazi gold at makuha ang address ni Shaw sa Argentina. Matapos makuha ang impormasyon, binalaan niya ang banker na panatilihing lihim ang kanilang pagkikita bago siya tuluyang umalis. Kasabay nito, sa Las Vegas, Nevada, ang CIA agent na si Moira McTaggart ay nagmamasid sa ilang mahahalagang tao na kanilang minamatyagan, kabilang na ang US Army Colonel na si Henry. Nang makita niya ang mga ito sa labas ng Hellfire Club, napansin niyang mas marami pang kilalang tao ang pumapasok sa loob ng club. Habang ang kanyang partner ay nakatitig lamang sa ilang dancer na papasok sa club, biglang nagkaroon ng ideya si Moira. Hinubad niya ang kanyang mga damit hanggang sa maiwan na lamang ang kanyang lingiri at diretso siyang naglakad papasok sa club. Sa loob, sinalubong si Colonel Henry ni Emma Frost, ang kasamahan ni Sebastian Shaw. Inihatid ni Emma si Henry papasok sa party upang makita si Shaw, kasama ang 12-12 ng babae na naroon, at nakisabay ring pumasok si Moira nang hindi napapansin. Pumasok sina Emma at Henry sa isang pribadong booth, ngunit nang sumunod si Moira sa kanila, wala na siyang nakita roon. Habang kinakausap ni Shaw si Henry at hinihiling na maglagay ang Amerika ng mga missile sa Turkey, kahit na mga hulugan iyon ng posibleng nuclear war laban sa Russia, pumasok si Agent Moira sa booth at nakahanap ng paraan upang i-activate ang isang lihim na mekanismo na nagpaikot sa kanya papunta sa isang nakatagong opisina. Habang tinitingnan niya ang ilang file, nakita niya sina Shaw, Emma Frost, Riptide, at Azazel. I expect you'll reconsider. The only thing I will reconsider is having another glass of that delicious champagne. Matapos takutin ni Shaw si Henry, biglang naglaho si Azazel kasama ang opisyal. Ilang sandali lang ang lumipas. Naroon na si Henry sa war room at ipinapayo na maglagay ang United States ng mga nuclear missile sa Turkey. Sinubukan ni Agent Moira na tumawag at balaan ang kanyang mga opisyal, ngunit hindi siya pinaniwalaan at inisip nilang baliw siya. Tumanggi silang paniwalaan ang kanyang sinabi dahil naroon na raw si Colonel Henry sa war room, at imposible raw na nasa Hellfire Club din siya kanina. Sa ibang lugar naman, nagtapos si Xavier sa kanyang pag-aaral at naging isang professor. Lumabas siya kasama si Raven at nagpasya silang uminom upang ipagdiwang ito, ngunit sinundan sila ni McTaggart dahil gusto niyang humingi ng payo kay Xavier tungkol sa mutation. Samantala, sa isang tahimik na tavern sa Argentina, pumasok si Eric, umorder ng beer, at agad niyang napansin ang isang larawan na nagpasiklab ng matinding galit sa kanya. Nakaupo sa isang mesa ang tatlong lalaki, mga dating sundalong German. Mabilis na napagtanto ni Eric kung sino sila, ngunit sa halip na kumilos agad, pinili muna niyang umupo at makipag-usap sa kanila. Nakisabay siya sa kanilang kwentuhan at tinanong kung ano ang nagdala sa kanila sa Argentina. Sabay-sabay silang nagtaas ng kanilang baso, ngunit habang tumatagal, lalong nagiging matalim ang mga tanong ni Eric sa bawat higop niya ng inumin. Sa huli, iniangat niya ang manggas ng kanyang damit at ipinakita ang numerong nakatato sa kanyang braso, ang tatak na inilagay ng mga Nazi noong panahon ng digmaan. Biglang sumugod ang isa sa mga lalaki kay Eric gamit ang isang dagger, ngunit iyon ay isang malaking pagkakamali.
Walang hirap na inagaw ni Eric ang sandata at itinulak ang parehong dagger diretso sa kamay ng lalaki. Nakiusap ang lalaki at sinabing sumusunod lamang sila sa utos, ang karaniwang palusot. Pagkatapos, ang bartender ay bumunot ng baril. Ngunit bago pa siya makaputok, biglang umikot ang baril sa sarili niyang kamay. Gamit ang kanyang kapangyarihang magnetiko, kontrolado na ni Eric ang sandata. Pumutok ang baril at napatay ang pangalawang sundalo. Pagkatapos, inihagis ni Eric ang dagger diretso sa dibdib ng bartender, kinuha ito habang nasa hangin, at muling sinaksak ang kamay ng unang lalaki. Nang tanungin siya kung sino siya, kalmadong sumagot si Eric, Frankenstein's monster, na naghahanap sa kanyang creator. At ang creator na iyon ay si Sebastian Shaw. Samantala, si Xavier ay medyo nalalasing na sa isang bar nang lapitan siya ng CIA agent na si Moira McTaggart. Tinanong siya nito tungkol sa mga mutant, ngunit si Charles, na medyo tinamaan na ng alak, ay nagbiro at nag-flirt muna. Ngunit nagbago ang lahat nang basahin niya ang isip ni Moira at nakita sa kanyang alaala ang buong nangyari sa Hellfire Club. Bigla siyang natauhan at agad pumayag na tumulong. Sa ibang lugar naman, sakay ng kanyang marangyang yacht, nakipagkita si Sebastian Shaw kay Colonel Henry. Galit ang Colonel dahil hindi siya nabayaran, kaya naglabas siya ng isang grenade. Ngunit si Shaw, na tila alam na alam ang kanyang ginagawa, ay kinuha ito mula sa kanya, hinugot ang pin, at sinalo ang buong pagsabog na para bang ito ay dagdag na lakas lamang. Isa pala siyang mutant na kayang sumipsip ng enerhiya, at tila hindi rin siya tumatanda. Pagkatapos, sa isang simpleng tapik lamang, pinakawalan niya ang nakaimbak na pagsabog pabalik kay Henry, na agad sumabog. Malinaw na hindi natapos sa pakikipagkamay ang kanilang negosasyon. Samantala sa United States, dinala ni McTaggart sina Xavier at Raven sa CIA upang balaan sila tungkol kay Shaw. Noong una, walang naniwala sa kanilang kwento hanggang sa ipakita ni Xavier ang kanyang telepathy at ibunyag ni Raven ang kanyang tunay na anyo. Dahil doon, nagkaroon ng sapat na dahilan ang mga tao upang dalhin sila sa isang lihim na pasilidad ng CIA. Ngunit hindi nagtagal, nakatakas din sila roon ng madali sa tulong ni Moira at agad silang umalis upang hanapin si Shaw. Sa dagat, sa wakas ay naabutan ni Eric ang yacht ni Shaw at agad siyang naglunsad ng pag-atake. Ngunit mabilis na nagbago ang sitwasyon. Si Emma Frost, ang kasamahan ni Shaw na may kapangyarihang telepathy at yelo, ay pinigilan si Eric gamit ang kanyang kapangyarihan at itinapon siya sa dagat na parang wala lang. Eksaktong dumating ang US Coast Guard, ngunit naramdaman ni Emma ang presensya ni Xavier at tinakpan niya ang lokasyon ni Shaw mula sa kanya. Halos walang naitulong ang Coast Guard, ngunit hindi pa tapos si Eric. Ginamit niya ang anchor ng barko na parang isang malaking pandurog at winasak ang yacht. Nakaligtas si Shaw gamit ang isang submarine, ngunit halos malunod si Eric habang sinusubukan niya itong pigilan, hanggang sa iligtas siya ni Xavier. You can't. You'll drown. You have to let go. Please, Eric. Calm your mind. Matapos ang insidenteng iyon, sumama si Eric kina Xavier at Raven sa pasilidad ng CIA. Doon nila nakilala si Hank McCoy, isang scientist na lihim ding mutant. Hindi sinasadyang nabunyag ni Xavier ang kanyang sikreto, ngunit agad din silang nagkasundo. Gamit ang isang aparato na tinatawag na Cerebro, nagsimula silang maghanap ng iba pang mutant upang bumuo ng isang grupo. Naglakbay sina Xavier at Eric upang mag-recruit ng mga batang mutant. Ang ilan ay masayang sumama, ngunit ang iba naman ay hindi interesado, lalo na ang isang lalaking masungit na pinagsabihan silang umalis na lang. Isa itong klasikong eksena ni Wolverine. Samantala, nang malaman ni Shaw na may naghahanap sa kanya, nagpa siya siyang manatiling isang hakbang sa unahan. Ipinadala niya si Emma Frost upang makipagkita sa isang Russian general kapalit niya. May bago rin siyang kagamitan, isang makinis na helmet na kayang harangin ang kapangyarihan ng mga telepath tulad ni Xavier. Maganda na, praktikal pa. Sa kabilang banda, sa pasilidad, ipinagmamalaki ni na Xavier at Eric ang mga mutant na kanilang na-recruit. Ngunit higit na naniniwala si Xavier na maaari silang sanayin upang maging mga bayani,
habang si Eric naman ay nananatiling may pagdududa. Nang aprubahan ng CIA ang isang misyon upang harangin si Shaw, binalaan ni Eric na hindi pa handa ang mga bata. Naniniwala pa rin si Xavier sa kanila, hanggang sa makita niyang kumikilos ang mga ito na parang mga sobrang sabik na high school student. Upang gamaan ang pakiramdam ng lahat, sinubukan ni Raven na pasayahin ang grupo at sinabi na nakapili na ang bawat isa ng kanilang codenames. Tinawag pa niya si Xavier bilang Professor X at si Eric naman bilang Magneto. Hindi gaanong natuwa si Xavier sa bagong pangalan na iyon. Sa kabila ng pagiging immature ng grupo, ipinagpatuloy ni na Xavier at Eric ang kanilang misyon. Palihim silang pumasok sa pagpupulong ng mga Russian, ngunit si Emma Frost lamang ang kanilang natagpuan. Wala si Shaw. Boarded. The hell it is. Eric, She's his right-hand woman. are you crazy? I'm not CIA. Eric? Do something. Like what? We're moving out! You can't! Agad nagbago si Emma sa kanyang diamond form upang harangan ang telepathy ni Xavier, ngunit hindi iyon pinayagan ni Eric. Halos nurugan niya si Emma bago niya ito pilitin na bumalik sa kanyang normal na anyo. Pagkatapos, binasa ni Xavier ang isip ni Emma, at ang kanyang natuklasan ay lubos na ikinagulat niya. Plano ni Shaw na pasimulan ang isang nuclear war. Naniniwala siyang kapag nangyari iyon, mawawala ang mga mahihina at ang mga mutant ang magiging dominanteng uri ng nilalang sa mundo. Samantala, sa pasilidad, dumating sina Azazel, Riptide, at Shaw at pinatay nila ang lahat ng guard. What was that? I don't know, something doesn't feel right. Get back! Get back! Do not leave that room! We're under attack! Where do I find the more evolved people? Put that man down or we will open fire! Nang matapos nila ang lahat, ipinakilala ni Shaw ang kanyang sarili sa mga batang mutant na naroon. Nagsimula siyang magsalita ng isang mahabang talumpati na puno ng matatamis na salita at inalok sila ng isang pagpipilian, sumama sa kanya o kalabanan siya. Ipinaliwanag niya na maaari silang pumanig sa kanilang sariling uri o ipagtanggol ang mga taong galit at takot sa kanila, dahil karamihan sa kanila ay nakaranas na ng diskriminasyon na binanggit ni Shaw. Malakas ang epekto ng kanyang mga salita. Si Angel ay sumama kay Shaw, at habang paalis na sila, napagtanto ng iba na kailangan nilang gumawa ng paraan upang pigilan sila. Lumapit si Darwin at sinabi na nais niyang sumama kay Shaw. Habang naglalakad palabas, pinatigas ni Darwin ang kanyang balat at tinakpan si Angel habang si Alexander Summers, na kilala bilang Havoc, ay nagpakawala ng kabuluhan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad, sinipsip lamang ni Shaw ang mga energy blast. Pagkatapos, pinatay niya si Darwin sa pamamagitan ng pagpapalunok dito ng napakalaking dami ng enerhiya. Samantala, sa Moscow, pinainit ni Shaw ang ulo ng isang Russian general at iminungkahi na maglagay ang Russia ng mga missile sa Cuba bilang panlaban-laban sa Amerika. Para sa general, tila katawa-tawa ang planong iyon, ngunit nagpasya si Shaw na kumbensihin siya sa pamamagitan ng pagbabanta. Let's see what KGB think about this. Sa bandang huli, bumalik sina Eric at Xavier at nadatnan nila ang mga mutant na labis na nabalisa. Nang makita ang panganib, naisip ni Xavier na mas mabuting pauwiin na lamang sila, ngunit iminungkahi ni Eric na manatili sila upang ipaghiganti si Darwin. Madaling nakumbinsi ni Eric si Xavier at nagsimula silang sanayin ang mga mutant. Nang kumalat ang balita na maglalagay ang Russia ng mga missile sa Cuba, naghanda ang Amerika para sa digmaan,
at si President Kennedy ay nagpatupad ng blockade. Samantala, kailangan ng mga mutant ng isang ligtas na lugar, kaya dinala sila ni Xavier pabalik sa kanyang mansion noong bata pa siya. Doon niya tinulungan ang lahat na sanayin at palakasin ang kanilang kapangyarihan. Tinulungan din niya silang harapin ang kanilang mga problema, tulad ng pagtulong kay Eric na maunawaan na higit pa siya sa sakit at galit lamang, at na maaari siyang maging mas makapangyarihan kung matututo siyang kontrolin ang kanyang galit. We're not gonna make you do anything you don't feel comfortable with. Sure, right, Alex, I want you to hit the X. You're serious? I'm very serious. Habang nangyayari iyon, naglalakbay si Shaw kasama ang Russian fleet upang tiyaking makakarating ang mga missile sa Cuba. Ang mundo ay halos nasa bingit na ng digmaan, at naniniwala si Shaw na wala nang makakapidyo sa kanya. Samantala, sa mansion, kumatok si Hank sa pinto ni Raven upang ipakita ang isang bagay na kanyang ginawa. Gumawa siya ng isang serum na kayang itago ang pisikal na mutation ng isang mutant habang nananatili ang kanilang kapangyarihan. Si Raven ang naghikayat sa kanya na gawin ang serum na iyon. Ngunit ngayon, matapos ang lahat ng nangyari, nagtanong siya kung kailangan pa ba talaga nilang itago kung sino sila. Gayunpaman, pareho pa rin nilang nais na kahit minsan ay magmukhang normal, kaya kinuha ni Hank ang syringe at naghanda na iturok ito sa kanyang sarili. Sinubukan siyang pigilan ni Raven at sinabi na maganda siya kung ano man siya ngayon, at ang lahat ng kanilang nagawa ay patunay na hindi na nila kailangang magtago. Ayon sa bagong pananaw ni Raven, sila ay mga mutant, at dapat nilang ipagmalaki iyon sa halip na pilitin ang kanilang sarili na makibagay. Ngunit agad siyang pinatigil ni Hank at sinabi na ang kanyang malalaking paa at ang natural na asol na anyo ni Raven ay hindi maganda. Iniwan ni Hank ang isang syringe kay Raven at umalis habang umiiyak siya dahil sa masakit na mga salita na iyon. Samantala, nagkaroon din ng pagtatalo sina Eric at Xavier. Nilinaw ni Eric na balak niyang patayin si Shaw, habang sinubukan naman ni Xavier na pigilan siya sa ideyang iyon. Sa kanyang laboratorio, itinurok ni Hank ang serum at tuwang-tuwang pinanood habang nagiging normal na paa ng tao ang kanyang mga paa. Ngunit sandali lamang ang kanyang saya, dahil hindi lamang bumalik sa dati ang kanyang mga paa, kundi lalo pang bumilis ang kanyang mutation. Unti-unti nitong binago ang buong katawan niya hanggang sa tumubo ang asol na balahibo sa buong katawan. Samantala, lumapit si Raven kay Eric upang humingi ng pagpapatunay. Sinabi ni Eric na perpekto siya kung ano man ang kanyang tunay na anyo at hindi niya kailangang itago ito. Hindi nagtagal, nagkaroon ng maliit na pagtatalo sina Raven at Xavier dahil sa tingin ni Raven, ang pagsisikap ni Xavier na iligtas ang sangkatauhan ay parang pagtatangkang makibagay lamang sa kanila sa halip na gawin kung ano ang pinakamabuti para sa mga mutant. Kinabukasan, nakita ni Xavier ang isang sulat mula kay Hank na nagsasabing pumunta sila sa airbase. Pagdating nila sa laboratorio ni Hank, nakita nilang magulo ang buong lugar. Habang nagtataka sila kung ano ang nangyari, nakita nila ang mga espesyal na suit na ginawa ni Hank para sa kanila. Matapos isuot ang mga iyon, dumating ang grupo sa airbase. Lumabas si Hank sa kanyang bagong anyo bilang isang asol na halimaw at ipinaliwanag na hindi gumana ang lunas at sa halip ay lalo nitong pinahusay ang kanyang mutant genes. Maingat na tiniyak ni Raven sa kanya na mas mabuti ang bagong anyo na ito at wala na siyang kailangang itago. Nang subukan ni Eric na sumabay sa pagbibigay ng papuri, napagkamalan iyon ni Hank na pang-asar at agad siyang nagalit. Sa kabila nito, binigyan si Hank ng bagong codename na Beast, at naghanda na ang buong grupo. Sumakay sina Xavier, McTaggart, at Eric sa eroplano at lumipad patungo sa blockade upang pigilan ang mga fleet na magsimula ng labanan. Napakatindi ng tensyon habang naghahanda ang dalawang fleet para sa posibleng digmaan. Sinubukan ng mga Russia na paikutan pabalik ang cargo ship, ngunit wala itong epekto. Napatay na ni Shaw at ng kanyang mga tauhan ang buong crew ng cargo ship upang siguraduhin hindi na ito maibabalik. Habang pinapatay ni Azazel ang crew ng Russian missile ship, ginamit naman ni Xavier ang kanyang kapangyarihan upang pilitin ang isang Russian ship na sirain ang missile ship bago pa ito makatawid sa linya. Samantala, si Shaw na nasa loob ng kanyang submarine ay napagtanto kung gaano kalakas si Xavier, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang backup plan.
Gumamit si Shaw ng isang nuclear core upang palakasin ang kanyang sarili at nagsuot ng helmet upang harangan ang telepathy ni Xavier. Gamit ang sonic waves ni Banshee, natunton ni na Xavier at ng mga mutant ang submarine ni Shaw at ibinigay nila kay Eric ang hudyat upang kumilos. Hinayla ni Eric ang submarine ni Shaw palabas ng tubig, ngunit dahil sa isang pag-atake, bumagsak at nag-crash ang jet at ang submarine. Eric. What a pleasant surprise. I want to help you. This is our time. Nahanap ni Eric si Shaw at tinanggal ang helmet nito, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Xavier na kontrolin ang kanyang isip. Pagkatapos, sinuot ni Eric ang helmet. Unfortunately, you killed my mother. This is what we're going to do. Dahan-dahan niyang pinasok sa ulo ni Shaw ang barya na dati nitong ipinang-asar sa kanya, hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Habang nangyayari iyon, patuloy siyang pinakiusapan ni Xavier na piliin ang mas mabuting landas. Ngunit sang-ayon si Eric sa paniniwala ni Shaw na ang mga mutant ang magiging kinabukasan ng sangkatauhan. Agad na napatunayan ang kinatatakutan ni Eric nang magsanib puwersa ang mga tao, parehong mga Amerikano at Russian, upang lipulin ang mga mutant. Pinakawalan ng dalawang fleet ang kanilang mga missile patungo sa mga mutant. Ngunit si Eric, na ngayon ay ganap ng kontrolado ang kanyang kapangyarihan, ay pinigilan ang mga missile sa himpapawid at pagkatapos ay ibinalik ang mga ito patungo sa fleet. Muli siyang pinakiusapan ni Xavier na maging mas mabuting tao at huwag gumanti, ngunit tumanggi si Eric na makinig. Wala nang ibang magawa, sinugod ni Xavier si Eric at nagkaroon ng labanan sa pagitan nilang dalawa. Nagawa ni Xavier na madistract si Eric sandali, ngunit kalaunan ay nanag si Eric at muling nakontrol ang natitirang mga missile. At nang malapit na itong tumama, biglang nagpaputok si McTaggart kay Eric. Madali niyang nailihis ang mga bala, ngunit isa sa mga ligaw na bala ang tumama kay Xavier. Napanood ng mga mutant ang pangyayari ng may matinding takot, at agad na tumakbo si Eric upang tulungan ang kanyang kaibigan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, hinayla niya palabas ang bala, ngunit huli na ang lahat. Tumama ang bala sa gulugad ni Xavier at tuluyan siyang naparalisa. Samantala, ang lahat ng mga missile ay hindi tumama sa kanilang target. Kahit na nailigtas ang mga tao, napakalaki naging kapalit para kay Xavier. Dahil sa matinding galit sa pagkakaparalisa ng kanyang kaibigan, sinubukan ni Eric na sakalin si McTaggart gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit napigilan siya ni Xavier at napakiusapan na tumigil. Sinubukan pa ni Eric na kumbansihin si Xavier sa huling pagkakataon, ngunit wala itong naging epekto. Kahit sa sitwasyong iyon, ayaw pa rin ni Xavier na magkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng mga mutant at ng mga tao. Ngunit para kay Eric, kailangan iyon dahil naniniwala siyang hindi kailanman matatanggap ng mga tao ang kanilang uri. Nang makita niyang hindi sasama sa kanya ang kanyang kaibigan, tumalikod si Eric at iniwan si McTaggart upang alagaan si Xavier. Isinama ni Eric sina Raven, Angel, Riptide, at Azazel, at nagpaalam siya kay Xavier bago tuluyang umalis. Dahil sa nangyari, si Xavier ay napilitang gumamit ng wheelchair habang buhay. Samantala, bumalik ang mga mutant sa mansion kung saan balak niyang magbukas ng isang paaralan. Si Moira na ngayon ang nag-aalaga sa kanya, at nangako siyang hindi niya kailanman ibubunyag ang lokasyon ng paaralan. Ngunit hindi lubos na nagtitiwala si Xavier sa pangakong iyon, kaya binura niya ang alaala ni Moira habang hinahalikan siya. Sa huling bahagi ng pelikula, tinulungan ni Eric na makatakas si Emma Frost mula sa CIA headquarters, at habang suot ang kanyang bagong uniforme, ipinakilala niya ang sarili bilang Magneto.
At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Mark Anthony Aquia, Sherry Tresades, Richard Quisundo, Jasper Rapanan, Bernie Pahid, Cas Elijah, Brian Anasio from Tanay Rizal, Daisy May Abanto from San Rafael Bulacan, Jeffrey Rade from Negros Oriental, Lexus Mapagmahal from Samar, at Inosuke from Lipata, Surigao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.